Good morning. Manhay na aldaw po sa Induga Boss. Happy Sunday. So, medyo matagal-tagal po na hindi ako nag-go live. Na busy po ako ngayon kasi nakabakasyon po ako ngayon. So, I'm coming to you live here in the Philippines. I'm a wife, a nurse, and also a digital entrepreneur. So, I'm the owner of this business page. Ako po ang may-ari ng business page na to. And for today po, meron akong isang special guest. Lahat naman po ng mga guest ko ay special to me. But this one is more special because my guest for today po ay ang aking kakambal. This will be po a short and sweet interview kasi po hindi po siya sanay sa ganito. Pero ang una po sanang interview ko is si Harry, yung asawa ko, my husband. Pero sabi niya, ninominate niya, lahat nag-nominate na ang aking kakambal. So if you could see, ang bisita ko po ngayon is ang aking kakambal. Meron lang po akong katanungan sa kanya na tungkol. So, pero bago po yan, so let me introduce my twin sister. So, my twin sister, Lala. So, La, just say hello to. Hello, good morning. Yes, so, so alam ko na hindi ka sanay sa ganito, pero salamat at napalakan mo ako na maging guest ko dito sa aking short interview. So ang tanong ko lang naman ay ito, napaka-short, is how my online business impacted my life. So alam mo naman kahit papaano na hindi naman tayo sanay sa ganito na magharap sa camera or something, pero pinasok ko at alam mo na rin naman din kung bakit ko pinasok ang online business na ikaw ang unang nagsasabi sa amin ni Harry na umuwi na kami sa Pilipinas, mag-retire na kami. At alam mo na rin na sa hirap ng buhay ngayon is sabi ko hindi pa, konting panahon pa. Kaya nga naghanap rin po ako ng isang side hustle at nakuha ko po itong online business dahil gusto ko po na pag umuwi kami ng Pilipinas, kahit may passive income na kami, ay meron pang isa kasi kumihintay po kami na retire ng 67. Magtatrabaho po kami sa UK. 67 pa po ang retirement age doon. Parang hindi ko na kaya magtrabaho ng mahabang oras. Kaya nga pinasok ko ang online business. So sa pag-start ko ng online business, anong pagbabago ang nakita mo? So how my online business impacted my life? Okay, first of all, siguro technology-wise, na-maximize mo yung use ng, diba, mga gadget, laptops, kung sakali is, kung ano yung features doon, hindi lang yung basic, but na-utilize mo yun sa paggamit mo ng online business mo. Hindi ko alam yung mga technical terms, but I know na sinasabi mo ginagamit ko to. Kaya yun, isa yun sa naging malaking impact is maximizing what you have. Totoo yun. Totoo yun. And second thing siguro din is yung, sabi mo nga, di ba, tayo madalas nag-uusap na K-drama, anong pinapanood mo, ganito. yung mga idle time natin. Ngayon, yung idle time mo is hindi na, yes, andun pa rin siguro yung panunood mo because kailangan naman natin yun. But na-develop din o na-maximize mo yung free time mo sa mas productive na venture, which is ito yung online business mo. Diba? Nag-i-enjoy ka ng free time mo, nag-earn ka pa, and then meron ka pa rin time doon sa sinasabi nga natin na talagang free. Free na nanonood ka, free na may ginagawa ka rin sa bahay, lahat, kumbaga, walang idle time. And siguro another thing is, naging komportable ka. Hindi ko man makita madalas online, but nakikita ko, after hours, kasi diba, yung sa time difference, nakikita ko nung una, hesitant ka, may mga, parang hindi spontaneous. Diba? Hindi kayo spontaneous that time. Pero ngayon, sabi mo nga, before parang, wait, i-on ko ba ganito? Ngayon hindi. Sabi mo, automatic click ka na. Nakikita ko naman yun.
napapag-usapan nga amin nila. Sabi ko, si Liz, nakikita ko na wala na yung parang fear, kumbaga, ano ka na, relax, komportable, and yun nga, spontaneous, na lahat-lahat, sunod-sunod, kung ano pa man. And then siguro, ano pa ba ang pwedeng na pagbabago? Yun nga, yung sa family-oriented mo, alam ko naman, tulad ng nasabi mo, lahat sa mga napapanood ko sa'yo, nasasabi mo yung tungkol sa family orientation, before pa man yun na na-implant sa atin ng mga magulang natin. And then, kumbaga, mas naging yung drive mo pa to pursue. Kasi nga, di ba, meron ka na, aside doon sa dati natin na mga income, meron pa, kaya parang nagpupursige pa. Unang-una nga, dahil nga sinasabi mo, tama ka kanina, usapan natin is at the age of 55, sabi ko, uwi ka na ng Pilipinas, sabi ko, mag-settle ka. Kasi nakikita ko naman sa inyong mga asawa, nahirap na rin kayo. Total, walang magaan na trabaho. Doon, dito, kung stress ka, dito rin sa Pilipinas, kahit ako din, sinasabi ko rin sa'yo, minsan nakikita mo rin, umiiyak din ako, kung pagod na rin ako, di ba, sa stress. In both ways, in lahat ng walks of life natin. Pero yun nga, eto meron ka, lahat naman kami supportive, kumbaga sa'yo. Kasi nga, para na rin naman para naman sa amin lahat yon, sa atin lahat yun. And then, yun nga, mas naging yung drive mo pa, na doon sa lahat, sa natin, sa dreams natin, sa family natin. Kasi yun naman ang, kumbaga, importante sa atin. And then life is short. Alam natin na life is short, na hindi na rin tayo talaga bumabata talaga. So totoo po yan, ang sa manunood ng aming ang replay, totoo po yan. And totoo lang yung sinasabi ko nga, maraming changes sa akin. Sa lahat ng sinaba mo, lahat yun ang swak. Kasi tama nga naman yung sinasabi mo na hindi ako tech-savvy. I'm still learning, pero at least marami akong natututunan pa yung pag-create ng post and something. Kasi yung kagandahan nga sa business namin is yung meron kaming training na will guide you. Mayroon din kaming supportive community. And then yung sabi mo nga din na yung pangalawang sinabi mo na tawag yun, yung yung binigay sa atin. Ito yung sinabi mo nga na alam ko yung drive naman natin. Di ba sinabi ko mo sa amin mo nga na mag-retire na nga din kami kasi nakakapagod po talaga. And then sino man po ng mga nurses na manonood, na makakapanood nito, makaka-relate kayo. I've been working po for more than 30 years na sa healthcare. So working long hours po, nakakapagod. And sa'yo din nga, di ba, sabi mo nga din, Lara, kahit anumang trabaho, talagang nakakapagod. Alam natin yan pareho kasi, dahil nga po kampal ko minsan, nag-express kami, pagod na siya sa trabaho din kasi siya pressure, stress, ganun din po sa amin. Sabi ko, stressful physically, mentally, and then nakaka-drain din po. So kaya nga, ito yung mga, hesitant ako this first time kasi initially, kasi sino naman po ang hindi. Pero alam ko naman na iniisip ko na lang why my motivation is really my family. My husband, si Harry, na we have to spend more time together, makapag-travel. My family, na makauwi kami without thinking of the expenses. Kasi yan nga po, at the moment po, nakabakasyon mo po kami, pabalik na kami ng UK. Kaya nga po, ito, nakambal ko, sabi ko kailangan na natin gawin ito interview na to kasi alam ko na pag bumalik kami, mabigiging busy ka na naman. And really, I'm thankful na tawag nito na pinaunlakan mo yung aking request na maging guest kita sa aking interview for today. Just really po to inspire you. Sabi ko, kami pong dalawa, totoo po kaming dalawa, kakampal ko si Lala, ako po si Lisa, na ordinaryo po kaming tao, pero po ang aming pangarap, at alam ko po, yun din po ang inyong pangarap sa inyong pamilya, na hindi man po kami magarbong tao, pero gusto lamang po namin yung financial freedom kasi po
kami po ni Harry ay plan naming mag-retire dito sa Pilipinas. And then if we retire in the Philippines, alam naman po natin yung mga healthcare, di ba Lala? Kaya nga, ang natutunan namin ito sa aming magulang na, di ba sinasabi Lala ni Mami kasi Daddy na you have to save for your old age. Yun, yes, yun ang sinasabi lagi ni Mami. You have to save for your old age. Kasi hindi obligasyon ng mga anak. Ang kayo sa inyong pagtanda kasi may mag-aalaga sa inyo kung kayo ay may pangsuporta. So yun. So nakatatak po yan sa isip namin na yun yung mga advices na mga golden nuggets na nakuha namin sa aming magulang. Wala na po sila ngayon. Almost 10. Oo. 10 to 12 So maaga po na kaming iniwan nila. Pero we are also, happy naman kami na I know that happy din sila. Na-feel po namin na happy din sila. So lahat naman. Yes. Yung mga feeling nila. Yes. Fulfill. So alam ko naman din Lala na kahit papano is, alam naman natin na they're happy na yung pangarap. Yung simple accomplishment namin, ang 3 magkakapatid, yung sa aming mga pamilya, ay alam kong kampante na sila. So, yun lang po. So, kung kayo po ay katulad ko na naghahanap ng isang side hustle at hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula, especially online, sabi ko, pwede ho kayong makipag-connect sa akin. So, ito po ang aking email address. Ang email address ko po, www.lisaandharry.co.uk. Kasi po, di ba ito po, nasa government employee ito, mataas na po ang posisyon niya. Pero ang dami din po niyang mga side hustle. Bakit? Kasi po, alam din po niya na kung magre-rely lang po sa isang sahod ay hindi po sapat. So, believe din po ako sa kakambal kong to. Kasi sabi ko nga, madiskarte din. Ako madiskarte din to. Kambal nga talaga. In a different ways. So, different ventures. Different ventures. Kumbaga sa yan. So, kanya-kanya. So, kung hindi pa sa online, ang dami na po niyang sa balikat kasi siya na po ang nagmamanage ng aming passive income dito sa Pilipinas. So, natutunan nga din. So, siya muna. So, hindi ko na po nang anuhin siya. In the near future, pag talagang pwede rin siya naman maingganyo ko. Pero at the moment, not now kasi alam ko. Farmer na. Farmer na po to. Farmer po to. Meron pa siyang So, talaga pong So, sabi ko nga po, magtataka kayo. Ako nasa UK. Pero naghanap ako, mayroon akong side hustle, 2. Ito, siya din po, meron din po na nasa Pilipinas din. So alam ko naman po na marami ang naghahanap. At kung kayo po interesado talaga sa online business, ina-assure ko po sa inyo na legit ito. Hindi ko po ito kakarag ang aking mga pamilya sa harap ninyo kung hindi po ito totoo. Kasi sinasabi nga natin na nothing changes. Walang magbabago kung hindi ka rin po magbabago. It need to start with you. Kasi po wala pong gagawa niyan para sa inyo. So, I hope po na na-enlighten namin kayo nito ng aking kakambal kasi alam ko po na mas more po kayong na makikita nyo yung aking mga family members. So, kuminsan po nakikita nyo ang asawa ko pero nandun lang siya sa back na hindi siya sanay isang ganito. Kahit din ang kakambal ko, bago po kami mag-live, talagang sabi ko, malapit na kaming bumalik. Kailangan na natin itong gawin. So, Rala, thank you very much. And then also, thank you for the support. Alam ko din na yung supportan niyo sa amin at yun nga, one time lang sinabi, yung sunod-sunod yung mga appreciation na nakita na receive ko sa aking team members, nakikita lang nila yun yung pagbabago ko sa iyo na sinasabi mo nga na si Liz ngayon na kampante na ako magsalita in front of the camera. Dati talagang medyo utal-utal pa ako pero now I'm more comfortable kasi sabi nga nila
practice make it perfect. Mm-mm. And then yung sinasabi mo pa nga din na nag-i-English din ako kuminsan kasi nga syempre this is global. So global means to say I'm targeting, sabi ko obviously mga OFW, kababayan na alam ko rin po na talagang madiskarte din na katulad ko, pero hindi nyo lang po alam gagawin. At yung idin po na if nagsasalita man po ako ng English, para kasi po global reach ito. So those who, for them to understand what I'm saying kasi marami naman po, it's not only us na mga Pilipino but all, so all lahat po ng tao ay naghahanap din. So yes po, thank you very much. And yes, sabi ko short and sweet, pero inabot din po kami ng 15 minutes. Thank you lah. Makikita mo na lang to again. Yes. Thank you very much. Bye for now po. Happy Sunday po sa inyong lahat. Happy Sunday to everyone. Bye-bye.